Magandang araw! Ako si Teacher Only at meron akong kwentong ibabahagi sa inyo. Pero bago yan, nakapunta ka na ba sa dalampasigan? Nakakita ka na ba ng alimango? Ano nga ba ito? Ang alimango ay kilala sa bayan ng Calauag. Ipinagdiriwang dito ang Alimango Festival tuwing May 25. Ang alimango ay makukuha sa karagatan o kaya naman ay sa fish pan kung saan inaalagaan ito, pinalalaki at pagkatapos ay ibinebenta sa pamilihan. Kulay lumot ito kung hilaw at kulay kahel kung luto. Ito ay ipinang-uulam ng mga tao. Maraming luto ang maaaring gawin sa alimango. Pwedeng basta nilaga, pwede rin namang ginataan. At ang pinakang dinarayo ng mga turista ay ang garlic buttered alimango ng Calauag na inihahain ng mga restaurant sa bayang ito. Anumang luto sa alimango ay tiyak na masarap, lalo na kung matataba ang mga ito. At ngayon, pakinggan ninyo ang kwento ko tungkol sa alimango. Ito ay isinulat at iginuhit ni Rosalie Bernal Mirandela. Sina Atong at Ayi ay magkaibigang matalik. Sila ay laging naglalaro sa dalampasigan ng Barangay Atulayan sa bayan ng Calauag. Hilig nila ang manghuli ng mga alimangong maliliit. Inilalagay nila ito sa kanilang lagayang tabo na kulay asul. Inihihiwalay nila ang babae sa lalaking alimango at magkabukod nila itong bibilangin. 1, 2, 3, 4. 4 ang mga babaeng alimango. Ang bilang ni Ali. 1, 2, 3. 3 ang mga lalaking alimango. Ang wika naman ni Atong. Ilan pala lahat ang nahuli nating alimango? Ang tanong ni Ayi. Kung may 4 tayong babaeng alimango at 3 lalaking alimango, tayo ay may 7 alimango. Ang sagot naman ni Atong. Araw ng Sabado. Muling nanghuli ng maliliit na alimango ang magkaibigan. Maya-maya, habang abala sa panghuhuli ng alimango si Atong, bigla niyang narinig ang malakas na sigaw ni Ayi. Aray ko! Atong, dali! Alisin mo! Ang umiiyak na sigaw ni Ayi sa kaibigan. Nagmamadaling lumapit si Atong sa kaibigan. Tinulungan niyang alisin ang pagkakasipit ng maliit na alimango sa daliri ni Ayi. Sinamahan na niyang umuwi ang kaibigang umiiyak. Pagdating sa bahay nila Ayi, sinalubong sila ng nanay nito na si Aling Abi habang bitbit ang basket na may lamang 2 abukado na sinukit nito sa kanilang bakuran. Anong nangyari sa iyo, anak? Ang nag-aalalang tanong ni Aling Abi sa anak na umiiyak. Nasipit po siya ng alimangong maliit. Ang mabilis na sagot naman ni Atong.
Yan na nga ba ang sinasabi ko sa inyong dalawa? Hindi ba sinabihan ko na kayo na tigilan ang panghuhuli sa maliliit na alimango? Sila ay tulad rin nating mga tao na may buhay. Lahat ng may buhay ay dapat na iginagalang, hindi pinaglalaruan. Isa pa, sayang ang maliliit na alimango. Higit na mapapakinabangan sila kung palalakihin muna. Ang mahabang pangaral ni Aling Abby. Simula noon, hindi na nanghuli ng maliliit na alimango ang magkaibigang Atong at Ayi. Iginagalang na nila ang lahat ng may buhay. Tao, hayop, o halaman man ito ay hindi dapat paglaruan o sirain. Naunawaan niyo ba ang kwento natin? Kung ganon, subukin natin. Sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Bilang 1, ano ang pamagat ng kwento? Tama! Alimango ang pamagat ng kwento. Bilang 2, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tumpak! Ang mga tauhan sa kwento ay sina Ayi, Atong, at Nanay Abby. Pangatlo, ano ang ginagawa ng magkaibigang Atong at Ayi sa mga nahuhuli nilang alimango? Tama! Pinaghihiwalay nila ang mga lalaki at babaeng alimango at sa kanila ito bibilangin. Pang-4, sa iyong palagay, tama ba ang ginagawa ng magkaibigan sa mga maliliit na alimango? Bakit? Pang-5, kung ikaw si Atong at Ayi, gagawin mo rin ba ang ginawa nila sa maliliit na alimango? Ipaliwanag ang iyong kasagutan. Magaling, magaling, magaling. Tama lahat ang iyong mga kasagutan. Tandaan, ang lahat ng may buhay ay hindi dapat pinaglalaruan. Dapat ito ay iginagalang. Hanggang sa muli mga bata, paalam!